God first morning, everyone. God first morning. God first morning po, Morning Pastor po. Tanyo. Brother Johnny, God first morning. First Ate morning Net, Morning, po. Pastor. morning. God Brother first Morning Johnny, po. Kuya Melvin, God first morning. po. God first morning po sa lahat. Saan na ba tayo? Saan na ating host? Pastor Renald, Ate Becca, God first morning. Pastor Mislos. So, God first morning, everyone. Pastor Serene, Ate Claire. So, Ate Feli, Brother Edmond, nakikiramay kami sa'yo, Brother Edmond. Pray ka namin mamaya. Salamat Pastor Nelson. Thank you po. Thank you po mga Makakawi ka? kapatid. Makakawi ka, Brother Edmond? Lipad po ako bukas, Pastor. Okay. So may pagkakataon tayo, dalaw tayo kay Brother Edmond. Salamat po kala Pastor Gatus, Pastor June. Nandun po sila kagabi. Ano sila kagabi? Opo. Sige. Thank you po. Grabe. Pastor Renald, yung host natin. Hello po, Pastor. Morning po. Okay, pa-open na yung cam mo, Pastor. Tapos start na tayo. Okay, sige po. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, tayo po ay napakabuti sapagkat pinagkalooban niyo po kaming muli ng buhay at lakas sa patuloy ng aming pong pag-worship. Ayun pong umaga, patuloy kaming samahan at pagkalooban ng karunungan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy God first morning, mga kapatid. Atin pong sisimulan ang ating pong unang bahagi sa ating pong God first morning. Tayo po ay pangungunahan ni Pastor Siren Paulino. Nandiyan na po ba? Pastor Siren Paulino? Dito na. Dito na siya, Pastor. Pastor Okay Sire. po. Kayo po ang sa Bible reading. Simula na ba? Opo, Pastor. Sige. Pa-open na lang ng cam. Ayan, Pastor. Okay. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning, Pastor. Purihin po natin ang Panginoon at tayo po ay muling nagtagpo sa ganitong platform. Dadako na po tayo sa ating pong pagbasa ng ating pong talata. Dito po sa aklat ng Levitico chapter 2. Ang Levitico chapter, ang aklat ng Levitico ay may kinalaman po sa tinatawag na gawain ng mga pari at paghahandog. So ngayon, ang ating pong babasahin ay nakasentro sa chapter 2 ng Levitico na may kinalaman sa ang butil na handog. So ito po yung sinasabi. Kapag ang isang tao ay magdadala ng butil na handog bilang handog sa Panginoon, dapat na ang kanyang handog ay mula sa piling harina. Bubuhusan niya ito ng langis at lalagyan ito ng kamangyang. Dadalhin niya ito sa mga anak ni Aaron na mga pari at siya'y kukuha mula roon ng isang dakot na piling harina at langis. At lahat ng kamangyang ito ay susunugin ng pari sa ibabaw ng dambana. Isang handog na pinakaalaala, isang handog na pinaraan sa apoy na mabangong samyo sa Panginoon. Ang nalabi sa butil na handog ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay kabanal-banalan sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Kapag ikaw ay magdadala ng butil na handog na ililuto sa horno, dapat na ito ay tinapay na walang pampalsa mula sa piling harina na hinaluan ng langis
o maninipis na tinapay na walang pampaalsa na hinaluan ng langis. At kung ang iyong alay ay butil na handog na luto sa kawali, dapat ang iyong handog ay piling harina na walang pampaalsa na hinaluan ng langis. At ito ay iyong pagpuputol-putulin at bubuhusan mo ito ng langis. Ito ay butil na handog. Kung ang butil na handog ay niluto sa kawali, dapat na ang iyong handog ay piling harina na hinaluan ng langis. At dadalhin mo sa Panginoon ang pagkaing handog na mula sa mga sangkap na ito at dadalhin ito ng pari sa dambana. Kukunin ng pari mula sa butil na handog ang bahaging pinakaalaala nito at susunugin sa ibabaw ng dambana, isang handog na pinaraan sa apoy na mabangong samyo sa Panginoon. At ang nalabi sa pagkaing handog ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak, kabanal-banalan sa mga handog sa Panginoon, na pinaraan sa apoy na mabangong samyo sa Diyos. Alinmang butil na handog na ialay ninyo sa Panginoon ay gawin ninyong walang pampaalsa. Huwag kayong magsusunog ng anumang pampaalsa ni ng anumang pulot bilang handog na pinaraan sa apoy para sa Panginoon. Bilang alay na mga unang bunga, ihahandog ninyo ang mga ito sa Panginoon. Ngunit ang mga ito ay hindi ihahandog sa dambana bilang isang mabangong samyo. Titimplahan mo ng asin ang lahat ng iyong butil na handog. Huwag mong hayaang ang iyong butil na handog ay mawala ng asin. Sa pakikipagtipa ng iyong Diyos, lahat ng iyong mga alay ay ihahandog mong may asin. Kung maghandog ka sa Panginoon ng butil na handog ng mga unang bunga, ang iaalay mo bilang butil na handog ng iyong unang bunga ay niligis na bagong butil na sinangag sa apoy. Bubuhusan mo iyon ng langis at lalagyan mo ng kamangyang sa ibabaw nito at ito ay butil na handog. Sa pinakahuling text sa 16, at susunugin ng pari bilang bahaging pinakaalaala ang bahagi ng butil na niligis at ang bahagi ng langis pati ang lahat ng kamangyang niyon. Ito ay isang handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. So ito po yung ating text ngayong umaga. Pagpalain po tayo mga kapatid sa binasa po natin ngayong umaga. May reflection ka, Pastor, sa ating sa iyong binasa? Amen. So dito po ay makikita natin dito yung instruction na ibinigay ng Panginoon sa mga Israel kung paano po magbigay ng handog sa Panginoon sa pamamagitan po ng butil. So ito ay isang napakalagang bagay na pagbibigay galang sa Panginoon kung paano nila gagawin ang ganitong klaseng handog may kinalaman po sa butil. So ito ay may kinalaman sa tinatawag na paggalang at pagsamba sa pamamagitan po ng mga handog. So ito po yung aking refleksyon. Maliban po kung mayroon pong iba pa sa mga kapatid. So ipinapasa ko po ito sa ating host. Okay po mga kapatid, mayroon pa pong additional reflection po kayo sa binasa po ni Pastor Paulino. Wala na po. Wala na pong refleksyon po mga kapatid. Pastor, pwede po ako. Sige po. Sige po. God first morning po mga kapatid. God first morning. Yan. Dito nakita natin yung butil na handog tungkol sa handog. Ano po? Layunin ng handog. Alam natin ano po. Ito ay pagpapakita ng pagpasalamat. At pagpapakilala na ang lahat ng biyaya ay galing sa Diyos mga kapatid. So kaya tayo naghahandog. Nagpapasalamat tayo at kinikilala natin ng Diyos ay Panginoon ng ating buhay. Sa Kanya galing lahat ng mga blessings. Ano po? Kaya tayo naghahandog. So yan, meron dito pinakita na iba't ibang uri ng mga paghahanda. Mga paghahanda ng paghahandog. So, at iba't iba yung uri. Iba't iba yung mga uri na, iba't uri na paghahanda. Meron tinapay na walang pampalsa. Meron niluto sa kawali o sa kalan.
lagi may langis. Yung iba naman nilalagyan din ng kamanyang. So ano po. So sa ang layunin ng ating paghahandog ay hindi daw mahalaga kung ano yung mga estilo. Kundi ang mahalaga yung pagsunod sa motibo ng ating puso kung bakit tayo naghahandog. Ano po, kung bakit tayo naghahandog. Sa panahon natin ngayon, kaya tayo naghahandog, una-una dahil kinikilala natin ang Diyos ang nagpinagmulan ng lahat ng blessings na yan. Pangalawa ay yung mga handog natin ay alam natin makakatulong yan sa gawain. Ano? At siyempre pag makakatulong yan sa gawain, ay kapartner natin ng Diyos sa kanyang pagtatapos ng gawain dito sa lupa. Ano po? At kapag kapartner natin ng Diyos, gusto natin makapartner ng Diyos sa pagtatapos ng gawain dito sa lupa, abay sigurado nga nagpapakita yan ang pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa. Kaya yan naman ang binigay sa atin ng Panginoon na hindi niya kukunin yung pagpilian, o kaya gusto niya ang Diyos na piliin natin siya na maghandog tayo. Piliin natin siya na ibigin natin siya ng kusa. Maghandog tayo ng kusa, mga kapatid. Ano po? Kusang loob, hindi yung napipilitan, hindi nabibigatan. At dahil ito ay pagpapakita natin ng pagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa, na kung saan gusto rin naman o kailangan din naman makarinig ng katotohanan yung mga iba pang mga tao sa lahat ng sulok ng mundo. Ano po? At yan ay katuparan ng Three Angels message, mga kapatid. Yan po yung aking reflection. Magandang umaga po. Bigay ko po sa iba Amen. yung ibang mga pagkakataon. Thank you, Brother Melvin. So mga Amen. kapatid, ang ating pinag-uusapan ay mga handog patungkol sa batas sa flour, mga kapatid. Ang flour ay galing sa grade, mga kapatid. Ano? So, sabi dito, lahat ng pinagagawa ng Diyos sa kanila, itong mga handog na ito ay sumisimbolo kay Kristo, yung perfect Christ, perfect life, and the believer's response of gratitude and service to God. Ano mga handog ang pinapagawa ng Panginoon, ito ay sumisimbolo kay Kristo bilang kanilang pasasalamat sa Kanya. So yung grain offering, particularly the fine flour, symbolizes Christ's purity, mga kapatid, based on the Bible context. So dito sa mga kapatid, ano, so yung flour, yung na fine flour na, mga kapatid, malinis na yon, yun ay galing sa grain offering. It symbolizes Christ's purity, mga kapatid, at saka sinless life. Yung the oil and frankincense represents the Holy Spirit, and the fragrant aroma of Christ's sacrifice is pleasing to God, mga kapatid. Yan ang mga sinisimbolo, yan ang binabanggit, mga kapatid, sa context na ito ng Leviticus, mga kapatid. Yung oil or frankincense, it represents the Holy Spirit, mga kapatid, langis. Kaya makakawa natin sa Biblia na marami tayong nababasang langis, mga kapatid. Meron tayong makikita, binubuhusan ng langis, pagkaangkan. So, it represents the Holy Spirit. So, yan ang kinakatawanan ng Banal na Espiritu sa Biblia, mga kapatid, ang langis, mga kapatid. So, yung fine flour dito, nagaling sa grain, mga kapatid, ay sumisimbolo sa buhay ng ating purity, Christ-like purity, and sinless life, mga kapatid, ng ating Panginoon, malinis, mga kapatid. Kapag iyon ay nagsama isang mabangong samyo, mga kapatid, sa Panginoon, mga kapatid. At yung fragrant aroma, it represents Christ's sacrifice, which is pleasing to God, nagiging mabangong samyo yun, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. So sa Adventist context, yung prinsipyo ng paghahandog ng grain offering, mga kapatid, ito ay sumisimbolo sa buhay ng isang mananampalataya ngayon, na dapat ay kanyang ihandog ang kanyang buhay sa Panginoon, buhay na merong dedication, buhay na malinis, at patuloy na ibahagi yung blessing
ng buhay na kay Kristo sa iba. So kaya ka mga kapatid, pagka tayo naglo-Lord's Supper, so yung flour na walang mga kapatid, so yung flour na may dinisenyo ng Panginoon, mga kapatid, so it represents the Lord's Supper, which represents the elements of bread and wine, mga kapatid, as a sin of continuation of this symbolism ng ating Panginoon na nagpapaalala na tayo ay merong tipanan sa ating mahal na Diyos. Sa madaling kwento mga kapatid ay anuman ang pinagagawa ng Diyos sa Israel sa lumang tipan mga kapatid, lahat ng ito ay merong sinisimboluhan, hindi lamang basta pag-aalay mga kapatid. At isa pa mga kapatid na aking reflection dito, ang pag-aalay ay nagiging tama kapag sinusundan natin ang utos ng Panginoon, kapag sinusundan natin ang instruction ng ating mahal na Diyos. Kaya dito mga kapatid sa Levitico, marami tayong handog na mapabasa mga kapatid. Kaya nung binabasa ko ang Levitico patungkol sa mga handog, na-realize ko lang sa aking buhay na lahat ng handog na hinihiling ng Panginoon ay talagang more, higit mga kapatid, labis. Yun ang mga kapatid. Kung babasahin natin ang context palagi, ang hinihingi ng Diyos, sapagkat offering is a symbolizes of love and gratitude to Jesus, mga kapatid. Hindi lang siya basta maghandog ka lang kung ano lang. Hindi mga kapatid, pinag-iisipan po yan. Yan po ay pinagpapasalamat, bunga ng ating pagmamahal sa Diyos. Yun lang mga kapatid ang aking reflection sa umagang ito. Okay, maraming salamat Brother Melvin at Pastor Nelson sa napakagandang reflection po niyo sa aklat ng Levitico chapter 2. Okay, tayo na po ay darako na po tayo sa part 2 ng ating pong devotional. Pastor Sirin Paulino, kayo rin po yung Lest We Forget. Kayo po yung magbabasa. Okay, so dadako tayo uli po sa ating pong devotional, July 17. Kung ating pong titingnan itong ating pong tawag na devotional ay may kinalaman na po ito sa misyon. Ano po? At kagabi ay kahapon ng umaga ay nakita natin na nagpapatuloy ang misyon na ginagawa ng ating pong unang mga pioneer. So ngayong umaga, ang title po ng ating pag-aaral ay may kinalaman sa maturing mission. So ang text ay kinuha sa aklat ng Luke chapter 10 o chapter 13, 18, and 19. Ang sabi rito ay ganito: What is the kingdom of God like? And to what shall I compare it? It is like a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his garden, and it grew and became a tree. So dito po kinuha yung tinatawag na misyon, sapagkat maganda po yung pagkasabi ng ating pong devotional dito po sa ating pong babasahin. Ang sabi rito sa pagpapatuloy, by the early 1880s, the European mission had reached its adolescent stage. Several factors indicate the mission's increasing importance to the denomination. One of them was a series of visits by prominent Adventist leaders sent by the General Conference to tour the various European mission between 1882 and 1887. So the first is in Haskell in 1882. Haskell recommended publishing in more languages and helped the European develop a more functional organizational structure. More important, however, were the tours by G.I. Butler, President of the General Conference in 1884, and of Ellen White and her son W.C. White from 1885 through 1887.
Such visits not only strengthened the Seventh-day Adventist Church in Europe, they demonstrated the denomination's interest in its mission program. Slowly but surely, Adventism was becoming a world church. A second set of indicators regarding the growing maturation of the European mission were organizational developments. Foremost was the first general meeting of workers from the different Seventh-day Adventist missions in Europe in 1882. For consultation concerning the general wants of the cause, closely related to the development of the European Council of Seventh-day Adventists, was the commencement of publication of German, Italian, Romanian periodicals in 1884. One in France had existed since 1879. Outside of the European mission, the Adventists established General Conference-sponsored missions among the European Protestants of Australia and New Zealand in 1885 and South Africa in 1887. It is of interest to note that all of those countries had lay members prior to the arrival of official missionaries, and those new missions would soon join North America and Europe as home bases for the sending of missionaries to other nations for the next phase of Adventist mission development. The take of the three angels' messages to every nation throughout the world, the phase beginning about 1889 was a logical outgrowth of the developing Adventist interpretation of the every kindred, tongue, and people passages of Revelation chapter 14, verse 6, Revelation chapter 10, 11, and Matthew 24, verse 14. The hope of Adventism is completed mission. Come, Lord Jesus, the early Adventists prayed, come, Lord Jesus, and come quickly is still the Adventist daily prayer. So ito po yung ating napakagandang devotional, may kinalaman po sa patuloy po na pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon sa Europe at sa iba pang bahagi ng mundo katulad ng Australia and New Zealand. So dito makikita natin na ang ating pong mga pioneer ay talagang ginagawa ang kanilang tungkulin para po maipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng dako. Kaya nga dito po sa ating talata talagang makikita natin na yun daw yung kaharian ng ating Panginoon ay katulad ng isang mustasa na talagang pagka ito ay itinanim ay lumalago na katulad po ng puno. At yan po ay nangyari sa atin pong unang panahon o sa nung unang panahon sa pamagitan po ng ating mga pioneer na ibinahagi ang salita ng ating Panginoon sa abot ng kanila pong mga kaya. Isa sa napakaganda ritong sinabi ay yung para lalong mapaabot pa yung mga ibang mga tao ay ang publication na ito po ay isinulat sa iba't ibang lingwahe para lamang mabasa ito po ng iba pang mga tao. So sa ngayon, ang pinakamaganda rito, ayon dito sa pinakahuli, kung ang sinaunang mga pioneer ay nagsasabi, Lord, come Lord Jesus, ito rin daw ay patuloy na idinadalangin ng bawat isa sa atin na ang ating Panginoon ay dumating na. So yan ang ating devotional. Ipapasa ko po sa ating host. Okay, thank you Pastor Serin Paulino. Lest we forget na binasa po ninyo at sa inyong reflection na napakaganda po. Tunay na ang ating pong
denomination ay talagang progressive, okay? At ang biyaya ng Panginoon ay sapat upang ang pabalita ng Ebanghelyo ay maisiwalat. Meron pa po kayong reflection, additional mga kapatid, sa ating pong Lest We Forget na binasa? Wala na po? Okay, kung wala na po ay Pastor Sirin, i-ano po ninyo, closing prayer. Sige po, tayo po'y manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat po sa aming pong napag-aralan ngayon sa aklat po ng Levitico chapter 2. Natuto po kami kung paano kami sumunod sa mga instruksyon na dapat naming gawin. May kinalaman po sa paghahandog. Ito po ay isang parangal, papuri sa inyo, pagpapasalamat at pagmamahal namin na dapat naming sundin ang inyong mga nais. Gayon din po sa aming nabasa, may kinalaman po sa misyon na kung saan ay kung wala po ang mga pioneer namin, maaring hindi rin po namin malaman ang katotohanan mula sa inyo. Kaya lubos po ang aming pasasalamat, dakilang Diyos. Sapagkat noong unang panahon ang mga kapatid namin na inyong tinawag ay talagang nagnanais na gawin ang tungkulin may kinalaman sa aklat ng Revelation chapter 14 at Matthew chapter 14 na kung saan ay 24 verse 14 na kung saan ay maipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng dako. Kaya't itong ginawa nila ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa amin na dapat rin namin gawin ang aming tungkulin na maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng dako upang kami rin naman ay maging kabahagi sa pagtatapos ng gawain ng aming Panginoon. Katulad ng kanilang panalangin, dakilang Diyos, na kayo ay dumating na. Ito rin ang aming panalangin na nawa kayo ay dumating na upang makita na namin kayo ng mukhaan, makasama na namin kayo, hindi lamang dito, hindi lamang sa makita namin kayo, kundi ang makasama sa langit na bayan. Kaya dakilang Diyos, samahan niyo po kami sa aming pananampalataya, maging matibay po kami, anuman ang mangyari sa amin, lalong higit sa aming paglilingkod. Kayo ang patuloy naming maitaas, mapuri, mawalhati sa aming buhay hanggang sa kayo ay aming makita sa mga lapaat ng mga langit. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Praise God. Thank you very much ulit, Pastor Paulino. Okay, tayo na po ay darako po sa ating pong part 3. Okay. Testimony. Napangungunahan po tayo ni Bro Edmond Sabio. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority.
To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Edmond, God first morning. God first morning po. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Sa akin, Nakita ko na ikaw magte-testimony, hindi ko alam kung ano bakit mo yung pangyayari sa buhay mo pagkatapos ikaw magte-testimony, may panukala ang Diyos. Okay lang po, Pastor. Ako po nagpapadala ng mga participants. So, prepared po tayo sa araw na ito para po magbigay ng totoo na sa kabutihan po ng Panginoon. Muli ay bumabati po ako ng God First Morning sa lahat. Ito po actually yung yung impact na tayo pong lahat ay nagkakasama-sama sa bawat umaga na sa kaumagahan alas 4 ng madaling araw ay nagpapatuloy po tayo sa paglapit ng sama-sama kasama ng mga kapatid po natin sa Zoom, sa Facebook at sa YouTube na tayo po ay halos mag-iisang taon na ilang buwan na lamang po ay anniversary na po ng ating pong God First Morning. So purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan sa bawat isa sa atin na meron po tayong God First Morning na sa akin po personal ay isang malaking pagpapala na yung impact po sa akin na pagkat ako po na nagsimula ay parang 6 a.m. or 5 a.m. lamang po pero na-adjust po. Pero ngayon po mga kapatid ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na bago pa man mag 4 a.m. ay nagigising na at nakahanda na ring makinig ng sama-sama po kasama po ninyo. So kaya alam ko po na kayo rin po mga kapatid po natin na naririto ay ganun din po ang karanasan. So sa ating pong COP mga kapatid natutunan ko rin po na yung ating pong paghahandog at pagbibigay ay maging systematic po. Kasi nga gaya po ninyo dati kung ano lamang po ang maabot yung ika po ay merong batayan merong tamang porsyento, pero pagdating po sa handog or offering ay hindi po systematic at hindi proportionate. Pero dahil po sa God First Morning ay nalaman po natin na ito po ay
ayon, no, sa ating pong pagpapalang natanggap mula sa ating pong Panginoon. So yung nasa Matthew 6:21 ay nasabi po doon na sapagkat kung saan naroon ang ating pong kayamanan, naroon din ang ating pong ating pong puso. No? So kung ang ating pong 100% ay hindi po natin maibigay at maibalik sa ating pong Panginoon ng porsyento, dapat po natin maibalik at maibigay, ay nagiging gamitin ko po yung word na sakin or madamot po tayo para po sa ating pong Panginoon na nagbigay naman po sa atin po ng lahat ng pagpapala in the first place. No? So doon naman po sa offering ay naliwanagan po ang inyong pong lingkod na ang sabi po sa Deuteronomy 16:17 ay every one of you must give as you are able according to the blessing of the Lord your God that He has given you. Sabi po doon, no? So, ang sa ibang salin ay you must bring a gift in proportion. No? So kung ang tithe ay may batayan na 10%, sabi po doon ay ayon, no? Ayon sa pagpapalang ating tinanggap. So yung ayon, pwede nating sabihin proportion, percentage, or kasukat. No? So doon naging mas malinaw po sa akin na sa pagpapalang ipinagkakaloob po ng ating pong Panginoon sa akin ay meron pong ikapo at meron ding pong batayan kung ano po yung handog. No? So salamat po sa God First Morning, sa CLPM, na bagamat tayo po ay pinakabatang misyon, sabi nga po ni Pastor Barredo sa kanyang voice-over, ay nagsusulong ng mas malinaw na combined offering plan, no? At yun nga po yung 10% or more, no? Na kung ano ang iyong pasya ng iyong puso, no? So sa akin po, hindi ko po kasi masyadong kinocompute, pero ang latest po ay nasa 12% na, mga kapatid. Tapos yung more or yung plus ay ibinibigay ko po kung saan po may pangangailangan. So yun siguro po yung pwede kong sabihin challenge, kumbaga good challenge na siguro po darating ang panahon na lahat po ay mapupunta na sa COP. No? Yun naman po ang ating isinusulong na yung local, no, yung mula sa lokal papunta sa global para mas marami po tayong matutulungan. Ito po ay actually we are making history, no, na sa CLPM na ang ating po mga COP ay makakarating sa mas marami at mas malawak na mga gawain po ng ating pong Panginoon. At siguro mga ilang taon mula dito ay mafe-feature din po yung mga lugar na ating pong mga natulungan at kaabutan dun po sa ating pong mga mission story or offertory reading, etc. So tayo pong lahat ay kabahagi nun. Masarap pong isipin na tayo pong lahat ay nagtatapat sa Panginoon. So ang paano po ito binabahagi, mga kapatid, sa lokal na iglesia? Gusto ko pong isipin, mga kapatid, na tayo rin po ay nagkakaroon ng impluwensya, no, sa ating pong ginagawang ito sa God First Morning, sa mga patotoo na ating po naririnig. Specific po sa Saging Church, ang aming pong liberality index, mga kapatid, sa 2024 ay nasa 3.75 na po. Pero sa taong 2025, nito lamang pong March, umakyat na po kami ng 4.49. Purihin ng Panginoon. April, nasa 7.52 na po, mga kapatid, at yung May ay nasa 6.84. So pinupuri ko po ang Panginoon sa yung tugon po ng ating po mga kapatid sa lokal na iglesia, na sila rin po ay nagpa-practice na ng COP, at patuloy po natin itong ipinapaliwanag, patuloy po natin itong ipinapaabot po sa ating po mga kapatid, na tayo po ay magkaroon na ng systematic at proportionate at liberal na combined offering plan.
So, yun po mga kapatid, ang aking pong ikling testimony sa aking pong journey dito po sa God First Morning at Combined Offering Plan. Purihin po ang ating pong Panginoon. Brother Edmond, Yes po, Pastor. kailan ang kuhan? Kailan ang may father mo? Wala pa po, Pastor eh. Baka po kung Sunday po. Pero kung pwede naman pong i-extend, Pastor. Kaya ako tinatanong, baka siyempre, baka meron din mga kapatid dito ang mais na dumala, pumunta para at least alam nila. Mga kapatid. Apo. Tentative po, Pastor, Sunday. Kasi meron pong, hindi ko po alam kung may mauuna po sa akin yung kapatid ko na nasa Saudi. Kasi kahapon parang meron pang kailangang dokumento para siya mapauwi. Pero po ako bukas po, sigurado na po yung uwi ko bukas. So nandun na po ako ng Vesper at ng Sabat po. Salamat po, Pastor. Salamat po sa inyong lahat. Pwede natin ipag-pray muna si Brother Edmond, mga kapatid. Pag-pray muna natin bago natin bigay kay Pastor sa Larsa ang pagkakataon. Pray po muna tayo. So, pag-pray ka namin, Brother Edmond. At ang iyong pamilya. So, dakilang Diyos, narito sa umagang ito ay amin po inilalapit ang pamilya Sabio sa kanila pong kalagayan ngayon. Una-una Panginoon ay amin pong inilalapit sila na paliwin sila ng Banal na Espiritu at patuloy ang inyo pong pangunguna sa kanila pong buhay. Patuloy niyo pong punan ang pangangailangan at matapatan, Panginoon, ang kanila pong araw-araw na pangangailangan po, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po na ang kanila pong buong sambahayan sa ganitong uri ng pagkakataon ay patuloy na kumapit sa inyo, manalig sa inyo at patuloy na sumampalataya sa inyo sapagkat sa inyo, Panginoon, ay may buhay, may pag-asa at meron pong buhay na walang hanggan. Panginoon Diyos, meron po sila mga inasikaso, lalo talat gito kanilang kapatid po na nasa Saudi. Pahintulutan niyo po, Panginoon, na makauwi at makadating sa kanila pong bahay na ligtas at payapa. Opo, Panginoon Diyos, lahat ng mga bagay ay meron kayong layunin. Ngunit tulungan niyo kami na habang kami nabubuhay ay magtapat, manampalataya sa inyo. At kung kami man, Panginoon, ay pumanaw sa lupang ito, ay merong katiyakan ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na amin pong Panginoon. Panginoon Diyos, pagpalain niyo po si Brother Edmond. Pagpalain na kayo, Panginoon. Ang siyang manguna sa kanya, alulod niyo po siya, Panginoon, na Banal na Espiritu, panghawakan ang inyo pong mga banal na pangako, lalo't higit sa ganitong uri ng kalalagayan ng buhay. Ito ang aking pong dalangin sa pangalan po na Jesus. Amen. Amen. Brother Edmond, condolence ha. Salamat po at Sister Irma, thank you po. Amen. Okay, tayo na po ay darako sa kalawang magtitestimony. Thank you, Brother Edmond. God bless sa iyo. Ang pangalawang magtitestimony ay si Pastor Antonio. Pastor Antonio, nandiyan po ba kayo? Nandito na. Okay po, Pastor. So God first morning, mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Sa umaga ito tayo po'y patuloy sa aking pong paglalakbay bilang isang gawa, bilang isang Kristiyano. Tayo po'y kailangan ituro sa ating iglesia talaga ang pagtatapat natin bilang tayo po'y pangunahin na magsusulong sa gawain ng Panginoon. Yan po ang aking pong challenge ngayon upang po tayo patuloy lumago sa ating pagtatapat bilang mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Yun ang challenge natin ngayon sa kapanahon na ito upang tayo po'y matulungan upang magtapat. Bagaman maraming challenges talagang kailangan natin ay
turo natin ang pagtatapat, pangunahin ng ating gawain talaga bilang tayo'y inatasan ng ating tagapagligtas ng ating Panginoon, tayo po'y magtapat at magturo ng katapatan may kinalaman sa tinatawag na katotohanan ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan ko, sa buhay natin bilang isang lingkod, ang pagtatapat ito'y hindi lamang sa isa kundi lahat. Kailangan tayo po'y magsama-sama, magtulungan upang sa ganun makamit natin ang layunin at gawain. At lalo tigit ang panukala ng Panginoon na tayo po'y umabot sa tinatawag na lahat dapat tayo magtulong-tulong, magsama-sama upang sa ganun ay makamit natin ang minimithi ng ating Panginoon na tinatawag pagtatapat, mga kaibigan ko. So sa God First Morning ito, iyon po ang challenges natin sa lalo tigit sa distrito upang pangunahan, tulungan. At sa aking pong panguna, bagaman ito pa napakinggan namin na noong 2017 o 18, hanggat ngayon ay talagang itinuturo namin itong tinatawag na pagtatapat sa ating Panginoon. At ito po ang resulta, bagaman hindi ang lahat naging aware, subalit ay naging aware na ngayon na ito po yung aking tinutulong sa ating mga kapatiran upang maintindihan nila ang importante na gawain ng ating Panginoon. So, yun lang po mga kaibigan ko sa pagtatapat. Kailangan tayo magtulong-tulong upang sa ganun makamit natin ang layunin at gawain. Sa pagtatapat, kailangan tayo po'y maging pangunahin upang may turo sa ating mga kapatiran ang pamamaraan ng tinatawag na COP natin. Kaya malaking bagay na tayo po'y magtulong-tulong upang sa gawain ng Panginoon ay makamit natin ang tinatawag na katapatan sa pagtinatawag na sa salitang COP. Yan lang pong aking may babahagi sa umaga ito. Tayo po'y maging isang instrumento sa pagtatapat sa ating paglilingkod upang po natin mapurihan ang ating dakilang Diyos. Okay, thank you po, Pastor Antonio. Amen po. Tunay na sa mga panahon po na ito, mga kapatid, tayo po ay sama-samang magtulungan. Atin pong ibigay po ang lahat ng atin pong makakaya sa patuloy na gawain na natin pong Panginoon. So atin pong pakinggan ang God First video na po natin bago po tayo darako po sa part 4 sa uling atin pong bahagi sa atin pong God First Morning. Okay po, pakinggan natin ang God First video, mga kapatid. Thank you, Brother Melvin. Ano ang dapat gawin kapag hindi ako nagtitiwala? February 17. Bumangon ka, O Diyos, ang usapin mo'y ipaglaban. Mga Awit Kapitulo 74 versikulo 22. Nangangatwiran ang ibang mga tao na kaya hindi sila nagbabalik ng kanilang mga ikapo at handog sapagkat hindi sila sumasang-ayon sa paraan ng paggamit ng iglesia ng kanilang mga pinagkukunang panustos at dahil hindi rin nila nakikita ang kaliwanagan sa paggamit ng pondo ng iglesia. Paano tayo kikilos kapag hindi tayo sumasang-ayon sa paraan ng pagsasakatuparan ng mga bagay-bagay sa iglesia? Napakahalaga ng katanungang ito kaya nais kong sagutin ito sa pamamagitan ng CP buhat kay Ellen G. White. Sinabi niya, ang iba'y hindi nasisiyahan, at nangagsasabi, hindi na ako magbabalik ng aking ikapo, sapagkat wala akong tiwala sa paraan ng pamamahala sa kaibuturan ng gawain.
Subalit nanakawan mo ba ang Diyos sapagkat iniisip mong ang pangangasiwa ng gawain ay hindi tama? Gawin mo ang iyong reklamo ng malinaw at hayagan, sa tamang espiritu, sa taong nararapat. Ipadala mo ang iyong mga hinaing para sa mga bagay-bagay upang maisaayos at mailagay sa tamang kaayusan, datapwat huwag kang umalis sa gawain ng Diyos, upang patunayan ang hindi pagtatapat, sapagkat hindi gumagawa ang iba ng tama. Gospel Workers, pahina 226. Ang CP ay nagtuturo sa atin ng 3 dakilang katotohanan. 1. Kapag pinili mong hindi maging tapat dahil sa pagkaunawa mong hindi pinangangasiwaan ng wasto ng mga pinuno ng iglesia ang mga pondo ay ninanakawan mo ang Diyos. 2. Ilahad mo ang iyong nais malaman sa taong may kakayahang mangasiwa ng iglesia ng Diyos. Huwag mong sundin ang espiritong mapaghimagsik ng ating panahon na nagtuturong ang paglalantad lamang ang tanging paraan para malutas ang mga suliranin. 3. Ilahad mo ang iyong mga pag-aalinlangan sa wastong makakristyanong espiritu. Humiling ka sa Diyos na puspusin ng pag-ibig ang iyong mga salita at bigyan ka ng katalinuhan habang dinadala mo ang iyong mga katanungan. Magtanong ka bilang isang naghahangad makatulong at hindi upang manira. Nagtapos ang CP sa pahayag na, subalit huwag kang umalis buhat sa gawain ng Diyos. Mayroon siyang gawain sa sanlibutang ito na dapat gawin at inaanyayahan kang sumama sa Kanya. Panawagan, maaaring nawalan ka ng tiwala sa paraan ng pangangasiwa sa pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Kung magkagayon, inaanyayahan kitang manalangin ngayon, humiling ka sa Diyos ng karunungan upang kumilos ka ayon sa gabay ng propesya, at manatili kang matapat na sasangkot sa kapakanan ng katotohanan. Okay, tayo na po ay darako sa huling part ng ating pong God First Morning. Ang magbabasa po ng ating pong sa devotional sa Councils on Stewardship. Tayo po ay pangungunahan po ni Pastor Joel Ramirez. Pastor Joel Ramirez, nandiyan po kayo? God First Morning po, Pastor Renan. God First Morning, Pastor Joel. Okay, hiramin ko po mga kapatid ang inyo pong mga pakinig. Tayo po ay lalapit sa Panginoon sa pamagitan po ng ating pong pag-aaral dito po sa Councils on Stewardship Reading. Ang ating pong babasahin ay hango sa chapter 51.4. May pamagat na why the debts remain. Sabi, slothful servant is the charge that God makes of those in the churches. His will is not done when sacred things are left to remain in a withered, neglected condition. Self-sacrifice, self-denial, and every church would change the order of things. The silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. When the gold is silver, when that gold and silver is used for selfish purposes, to gratify ambition or pride or self-indulgence, as has been done, God is dishonored. Can those who are representative men be so sound asleep that they do not comprehend that the state of things that exists is a result of neglect on their part? When the people chosen by God embellish their own houses and invest God's money in various things for selfish gratification, knowing that the very means thus used should be used to keep the house of God in the very best condition, that no means may be taken from the treasury to defray running expenses, they cannot be blessed. I have a message from the Lord. The churches must awaken from their torpor
and think of these things. The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts. Are we as families appropriating the Lord's silver and gold to selfish purposes and doing nothing to lighten the debt of his house? The churches are burdened with debt, not because it is impossible for them to be freed, but because of selfish indulgence on the part of the members. By this neglect, God is dishonored. And if he binds about your resources, be not blind as to the cause. When you place the Lord first and realize that the Lord's house is dishonored by debt, God will bless you. Pagpalain po mga minamahal ng mga kapatid ang ating pong Councils ng Stewardship Reading. Ito po ay ang kanyang pamagat ay Why the Debts Remain. Hindi matapos-tapos ang utang, hindi pa nababayaran, may bagong utang na naman, patong-patong na utang. So, parang wala nang pag-asang mabayaran yung kanyang pagkakautang. So, dito po ay ang payo po ni Ellen G. White, dito po sa ating binasa, napakaganda mga kapatid. Palagay ko, Pastor Reynald, Pastor Nelson, itong taong pinapayuhan ni Ellen G. White ay hindi po siya nakaranas makarinig ng CLPM, COS, Councils and Stewardship Series Program. Kasi ang kanyang lifestyle, mali. Ang lifestyle niya ay isang nakakahiya sa tahanan ng ating Panginoong Diyos. Ang dahilan, bakit po hindi matapos-tapos ang kanyang utang, number one dito na napansin ko, siya ay tamad. Hindi gusto ng Panginoon ang tamad. Malimit ang Panginoon ay nag-i-encourage. Pero dito dinidiscourage niya ang katamaran. Kapag ang tao po ay tamad, sigurado siya po ay walang pera, walang tithe, walang paghahandog. At dahil sa wala siyang pera, siyempre may mga pangangailangan yan. Ang mahirap kasi dito, tamad na po siya, maluho pa. So marami siyang gustong bilhin. Gusto niya yung cellphone, level up. Kaya maisipan niyang humiram, umutang. Ang binabanggit po dito ng paulit-ulit mga kapatid, yung sabi ng Panginoon na the gold, the silver and gold is mine. 2 beses yata binanggit ng Panginoong Diyos. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon? The silver and gold is mine. Ang aking pong pangunawa dito mga kapatid, ang Panginoon ang may authority sa lahat ng kung anong mayroon tayo sapagkat siya ang nagmamay-ari ng lahat. Ibig sabihin, tayo ay katiwala ng Panginoon kasi siya ang may-ari. So, ang sabi po dito ay talagang makakaranas ng patong-patong na utang kasi basta naisipan marahil ng tao pag may luho siya na bumili nito, bumili noon, ang payo po sa atin nung nakaraang mga pag-aaral po natin ay bago po tayo mag-decide na bibili, isipin muna natin, kailan ba talaga natin yan? Isipin muna natin, ang sabi doon ay 1,000 times. Hindi biro po yun. Malalim ang ibig sabihin. Talagang pag hindi natin kailangan, hindi pwede nating ipilit. Ayaw din ng Panginoon na tayo ay nahihirapan, na tayo ay nagtitiis. Pero ipinapayo sa atin na mas
maigi pa na pagtiisan natin yung ilang sandali lang na paghihirap, no, na hindi natin makuha yung bagay na yon dahil sa ating pong pagtitipid. Ang kalaban dito kasi yung luho, no, dapat mapaglabanan. Mabago yung lifestyle, maitama yung lifestyle. Kaysa umutang tayo, nakuha natin yung gusto natin, pero may po yun. Kaya dinidiscourage na umutang-umutang kasi kung magkaminsan, yung inutang natin may interest. At yung interest, nanganganak pa ng interest. No, nung kailan nga yun, narinig ko sa radio yung mga nahuli ng mga kapulisan na naniningil ng may pananakot. No? Kasi hindi na sila makabayad ng kanilang utang. Tapos yung kanilang mga nautang, yung 1,000 naging 5,000. Yun yung nanganganak, yung interest ay nanganganak pa. Sabi ng ating pong Panginoong Diyos ay kinakailangan na bago po tayo umutang ay pag-isipan natin. Kaya ba nating bayaran? Madali ang umutang Ang mahirap po yung pagbabayad. No? Kaya ba nating bayaran? Kung umutang tayo ng 1 million, paano natin babayaran yun? Nakakatakot. Madaling umutang. Yung pagbayad, isipin natin paano natin mababayaran. Sa pamamagitan po nito ay mapapalayo po tayo. No? Sa sinasabi dito na we dishonor the house of God sa pamamagitan ng maling lifestyle. No? Sabi ng Panginoon, mayroon po dito ang gusto kong i-underscore sa ating pong nabasa para ito po ay maiwasan natin bilang mabuting katiwala ng ating Panginoon ay binanggit dito yung sacrifice, self-denial. Bilang mga katiwala ng ating pong Panginoong Diyos, hindi po pwedeng paghiwalayin yung sacrifice at saka yung self-denial. Kinakailan talaga natin na magsakripisyo. Kapag tayo po ay itatanggi natin yung ating luho to gratify our self-interest, dapat po ay nandun po yung huwag tayo matakot na maisakripisyo yung ilang sandali para tayo ay hindi makautang, hindi tayo malubog sa utang, hindi tayo magkaproblema, ay hintayin natin yung tamang panahon. Marahil hindi pa panahon para maabil natin yung bagay na gusto nating maabil. So, nais ng Panginoon, sa atin nakatiwala ng Panginoon, sa kanyang gold, silver, nais ng Panginoon na tayo po ay hindi umuutang, kundi nagpapautang. Yun yung maganda. Hindi umuutang, kundi nagpapautang. Ibig sabihin, nais ng Diyos na tayo po ay kanyang pagpalain. Nais niya na tayo i-increase, itaas ng ating Panginoon sa ating pong pamumuhay. Bakit? Kasi may purpose Bakit nais ng Panginoong Diyos na tayo pagpalain? Pinagpapala. Bakit pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga anak, ang kanyang mga katiwala? Ang purpose ng Panginoon para hindi tayo umutang at para tayo po ay maging daluyan ng kanyang pagpapala. Paano? Tataas tayo ng Panginoon. I-increase tayo. Payayamanin tayo ng Panginoon. Habang tayo po ay tumataas, yung scope ng yung shadow ng ating responsibility bilang katiwala ng Panginoon. Lumuluwang po yan, lumuluwang. Habang tayo ay tumataas, lumuluwang yung scope. Nagiging channel of blessing tayo sa pangalan ng Panginoon. Hindi natin nadidishonor ang pangalan ng Panginoon, ang bahay ng ating Panginoong Diyos, kundi tayo po ay nagiging channels of blessing ng ating pong Panginoong Diyos. So, ito po yung kaisipan, reflection na pwede kong i-share sa ating pong binasa.
pagyamanin natin, no? Pagyamanin natin yung ating pagsasakripisyo kasi yung logo po ng stewardship, pansinin ninyo yung logo, no? Pabilog siya at ito po ay hindi magkamukha hati yung picture ng logo ng stewardship. Yung kalahati ay corona. Yung kalahati ay parang tinik. No? So, doon po pumapasok yung kaisipang sacrifice, self-denial, na sa kabila po noon ng mga sakripisyo natin, ay meron po tayong reward. Meron po tayong gantimpala. May success po tayo doon. Ang ganda po ng logo ng stewardship, nakita ko. Yung kabila ay corona, yung kabila naman ay tinik. Ibig sabihin, hindi mailalayo sa atin, mararanasan natin ma-practice ang pagsasakripisyo. Ito ay para tayo po ay maging pagpapala sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya ang purpose ng Panginoon, bakit may mga pinagpapala talaga ng mga anak ng Diyos kasi gusto ng Panginoon na sila yung tataas sila ng Panginoon sapagkat sila yung instrument ng ating pong Panginoong Diyos na maging daluyan ng pagpapala. So dito po, mali, no? Yung lifestyle nung tao dito na ina-advisean, tamad. Ang gusto ng Panginoon, masipag. Sana po may natutunan po tayo, pagpalain po tayo. Thank you po, Pastor Joel, sa napakagandang reflection sa ating pong Council on Stewardship. So meron pa pong gustong mag-reflection, mga kapatid. Pastor Renal. Opo, Pastor. Good first morning po muli mga kapatid. So ang ating why depths to remain, mga kapatid. Ang tinutukoy ng atin pong reading ngayong umaga, mga kapatid, ay ang pananatili ng bayarin ng isang lokal na iglesia. So ulitin ko, ang context nito, mga kapatid, ay noong panahon ni Mrs. White, mga kapatid, ay talagang mortgage, utang sa isang institusyon. Ang pinag-usapan dito na yung isang iglesia ay meron silang binabayarang mga utang dahil ang simbahan at hanggang ngayon din naman sa US, sa New Zealand, sa Australia, sa Europe ay minamortgage po ang mga simbahan. Dan kaya sabi ni Mrs. White dito, yung pamagat ay why debts remain. Bakit, mga kapatid? Dito nakikita ni Mrs. White unang-una ay hindi inuuna yung bahay-sambahan ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi dito, ang payo ni Mrs. White ay huwag unahin yung sarili, yung selfish gratification, self-indulgence, mga kapatid. So, ang pinapayo ni Mrs. White dito, matutunan ng bawat isa yung salitang self-denial, self-sacrifice. Kaya sabi ni Mrs. White, mga kapatid, self-denial and self-sacrifice in every church would change the order of the things of God. So, kumbaga sa context naman natin, mga kapatid, wala namang mga utang yung mga simbahan natin, bibihira lang naman yan. Karamihan sa mga simbahan naman natin, dito sa konteksto sa Pilipinas, ay hindi naman tapos. So, hindi naman tapos. So, yun po ang atin pong kalagayan naman dito sa Pilipinas if we put it in our context sa atin pong lugar na ito, mga kapatid. So ngayon, kapag ganun ang ating kalalagayan, mga kapatid, walang utang ang ating simbahan, pero paramihang simbahan naman natin sa atin mga kapatid ay hindi tapos. Matutunan daw po natin ang tinatawag na self-sacrifice and self-denial. Kaya sabi ni Mrs. White, kung ang bawat kaanib ay matutunan ang ganitong uri ng isang ugali, yung self-sacrifice at self-denial, upang mapaayos ang bakay ng Panginoon. Kaya sabi dito, mga kapatid ni Mrs. White, when the people chosen by God embellish their own houses and invest God's money. So, inuuna natin yung ating mga bahay, pero wag nating kalimutan din yung bahay ng Panginoon.
napapaganda natin yung ating bahay, pero wag din natin kalimutan yung bahay ng Panginoon. Mga kapatid, meron nga sinabi ni Abraham Kennedy o si Lincoln, mga kapatid, don't ask the country what you can do for the country, what you can do for you, but you can ask yourself what you can do for the country. Parang gano'n din, mga kapatid, ano? So wag natin tanungin ang iglesia kung ano magagawa ng iglesia sa atin. Kung hindi tanungin natin ng ating sarili kung ano ang ating magagawa sa iglesia. Sapagkat nabubuhay ang iglesia dahil sa katapatan ng mga kapatid. Gaganda ang iglesia dahil sa katapatan ng mga kapatid. So kaya sabi ni Mrs. White dito, the churches are burdened with debt, not because it is impossible for them to be freed, but because of selfish indulgence on the part of the members. So, kapag ang isang iglesia, mga kapatid, ay talagang hindi makalaya sa ganitong uri ng sitwasyon, hindi dahil hindi kayang bayaran, kung hindi yung self-indulgence, sabi ni, but because of selfish indulgence on the part of the members. Kaya, kung matutunan ng bawat kaanib ng iglesia ang tinatawag na self-sacrifice and self-denial, na mapaganda, mga kapatid. Kaya sabi dito, mga kapatid, dito sabi ng ating lesson, mga kapatid, the silver is mine, the gold is mine, sabi ng Panginoon, but when the gold and silver is used for selfish interest, to gratify ambition or pride or self-indulgence has been done, God is dishonored. So, ganun, mga kapatid, kaya may sinulat si Mrs. White sa Council on Stewardship, binigyan ng Diyos ang kanyang bayan na mapagkukunan, na upang kapag humingi ang Diyos sa kanila, meron sila'y masayang tutugon na mapunan ang pangangailangan ng iglesia. So mga kapatid, yung pinag-uusapan dito ay why debts remain, may nananatiling utang ang iglesia, bayarin, sapagkat ang mga kapatid ay hindi matutunan ang self-sacrifice or self-denial. Sa konteksto natin, mga kapatid, ay wala namang utang ang mga simbahan natin. Bibihira lang yan. Kung meron man, isa, dalawa. Pero marami tayong simbahang hindi tapos. Kung napapaganda natin ang ating bahay, sabi dito, mapaganda rin natin ang bahay ng Panginoon. Matutunan po natin ang magtipid para makatulong tayo sa gawain ng pagpapaayos ng bahay-sambahan ng Panginoon. So yun lang po, mga kapatid, ang ating pong refleksyon sa ating pong reading ngayong umaga. God first morning. Okay, thank you po, Pastor Nelson. So pwede pa po? Sige po. Lagi ako naunahan ni Pastor Nelson eh. Napag-usapan po yung self-denial at saka yung self-sacrifice. Naging experience ko po kahapon yon. Kasi kami po ay nagpapagawa ngayon ng spandrel ng ating simbahan dito sa San Antonio. Yung aking supplier nung spandrel, usapan namin ay Miyerkules. Nagka-problema yata sa planta. Hindi dumating ng Miyerkules kaya pinuntahan ko ng Gapan. Sa ako naman po ng Panginoon, baka raw ma-deliver ngayong alas 12 ng tanghali. So, nung makausap ko na po yung aking inorderan, pumunta po kami ni Mrs. dito sa May Robinson at meron kaming bibiling ilang gamit sa bahay. No? Pagdating namin doon sa paradahan, alam niyo yung mga bagong tayong mga shop, nagpo-promote sila nung nanolithic technology na matatanggal yung scratch nung sasakyan mo, magpaparang bago. So lilinisin nila ng libre. So wala po sa budget, meron naman pong pera, kaya lang pambayad nga rin ng doon sa hiniram ko, doon sa aking pamangkin. So bali 3,000 yung utang ko sa pamangkin ko na hiniram. Meron naman po akong perang dala na pambayad doon. Napakaganda po ng promotion, magiging parang bago yung sasakyan mo, malinis, hindi kakapitan ng tubig ng ulan. So
Sabi ko, maganda to ah. Ang unang offer po ay 2,500. O di kasya po yung pera ko, 3,000 lang naman yung babayaran ko eh. Sabi ko, pwede ko namang hindi muna ibayad doon sa aking pamangkin at sabihin kong next month na lang. Ngayon, sabi ko hindi naman kailangan. Tama, gaganda yung sasakyan. Magiging parang bago ulit. Kahit ba luma na yun eh. Para naman magmukhang presentable yung sasakyan ng anak ng Diyos. Ano, Pastor? Ang problema, sabi ko, parang may bubulong sa akin, pwede pa naman yan next month. Bayaran mo muna yung hinira mo. Ngayon, ang nangyari, siguro, alam naman po yun ng mga seller, ng mga promoter. Sabi niya, sige po, ibibigay ko na lang po sa inyo ng 2,400. Yung 2,500, naging 2,400 na. Nung bandang huli, naging 2,200. Nung bandang huli, naging 2,000 na lang. O di lalong nakakainggaan nyo, ano? Naisip ko, mga kapatid, just gaganda yung aking sasakyan sa labas. Naisip ko yung paligid ng aming simbahan ay nagpuputik pag umuulan. Sabi ko, yung 2,000, isang truck na buhangin na ito para hindi maging maputik yung paligid ng aming simbahan. So, ang nangyari, hindi ko itinuloy mga kapatid. Sabi ko, kung itinuloy ko na pinatulang ko yung offer, magkakautang ako sa pamangkin ko. No? Hindi ko mababayaran ng utang. Tapos, nasunod pa yung aking sarili na medyo maganda yung aking sasakyan at makinis. So, hindi ko po itinuloy mga kapatid. So, yun yung nakita kong self-sacrifice at saka self-denial na hindi pa naman kailangan, pwede pa namang ipag-intend ng 1 o 2 buwan. Kung may offer na maganda, papatulan agad. So, yun mga kapatid yung nakita kong self-sacrifice at self-denial na uunahin ko yung aking sarili, bakit papatuloy. So, yun po, maganda po yung tama po lahat yung ating pinag-usapan ngayon na magkaroon tayo ng self-denial at self-sacrifice at isipin natin kung ano yung pwede nating maiambag para mapaganda yung bahay ng ating Panginoon. Yun lang po at Happy God First Morning. Okay, thank you po sa reflection po ninyo. Meron pa po, mga kapatid? Meron pa pong gustong... Yes, good morning. Na-miss ka eh. Meron pa pong gustong mag-testimony, ay mag-reflection po, mga kapatid. Okay na. Okay na po. Kasi sige, Pastor. Gusto sana namin magbayad sa GCash. Ang problema ay gabi na. Pastor Antonio, mute mo po yung mic niya. Kung wala na po, tayo na po ay para ko po sa silent prayer po. Amen mga kapatid, ayan po yan ang ating lesson patungkol pa rin sa pagkakautang. Ayan nga, kaya nga nagkakaroon ng utang ang ating iglesia ay dahil naman sa atin din nagiging maramot, mali ang paggamit ng pananalapi ng iglesia
At kadalasan ay kumbaga may pagdududa yung mga tao, no? Kaya ayaw magbigay ng COP. So ayan, ano. Iba wala nga utang ang iglesia, hindi naman maipaayos yung iglesia at hirap din sa mga ibang gawain, ganyan, ano. Kaya talagang ang ating kung mauunawaan natin itong pagiging tapat na katiwala, ito ay magiging madali para sa atin, ano. Mawawala yung mga ganyan mga klase ng problema sa ating iglesia. Pananalapi, ayan. Pananalapi, tawag dyan, ano? Ang problemang pananalapi. So, ayan na mga kapatid, patuloy na inaano tayo, ini-encourage na maging isang tapat na katiwala. Kilalali natin ng Diyos ang Panginoon ng ating buhay. Sa Kanya nanggaling ang lahat ng mga blessings bilang pasalamat. Kasi na inuulit-ulit natin, sa Bible wala naman nag-offering ng kaunti, ano. Lagi more than tithes. So, wag natin panghinayangan mga kapatid. Dahil sabi ko nga, sa mga lesson na napagdaanan natin, ang mga blessings na yan ay galing sa Panginoon. Kaya tayo nagkatrabaho, galing sa Panginoon. Kaya niyan tanggalin niya, ano? Kung talagang gusto niya. Pero mahal niya tayo. Hindi niya ginagawa. Pero ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad. Pero sa huli, may hangganan ng lahat, ano po. So, wag nating tapusin, wag nating sanayin yung ating sarili na hindi nakikilala ang Diyos. Dahil kapag hindi natin nakilala ang Diyos, mga kapatid, alam natin ang kahantungan, ano. Sabi natin, kilala ko naman ang Diyos, nagsisimba naman ako, okay na yun. Sa mga kapatid, ang pagkilala sa Diyos, yung makilala natin na siya talaga, na nagmumula sa Kanya lahat ng blessings na nasa atin, ano. At pasalamatan naman natin siya bilang ganti, tugon sa Kanyang pagmamahal. Ipakita rin natin ang ating pagmamahal sa Kanya, ano po. Sister Nimpa Rivera, please pray po sa ongoing Bible study namin dito sa Tabacao. Sige po. Sa mag-asawang Ray and Ruby. Panalangin natin sina Ray and Ruby Bible study. Sige po. Tayo ay manalangin mga kapatid. Silent prayer muna and then I will continue po after 30 seconds. Let us pray. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na muli niyo kaming tinawag mula sa aming pagkakatulog, panibagong buhay at pag-asa na muli ka makasama at muling chance na binigay niyo po sa amin na baguhin namin ang aming mga sarili, mawala ka aming pagiging madamot, mga pagdududa, mga pag-aalala. O dakilan Diyos, salamat po sa inyong pagmamahal. Sa bawat umaga ay naramdaman namin ang inyong paggabay at pagsuporta. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang bawat isa na narito ngayon. Ang ilan sa amin ay may mga personal na kahilingan, may mga sipon, may mga ubo, sama ang pakiramdam. Yung iba naman ay may nabibigatan sa buhay, pinansyal, nag-i-struggle sa pinansyal. Ang iba naman ay may problema sa relasyon at iba naman ay patuloy na nagsasaliksik ng tunay na pag-ibig na nais namin ibalik sa iyo. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa. Kasama namin ang sambahayan nila Ma'am Femi, Kuya Abner, Ma'am Rachel at ang mga guys, parents, pupils and teachers. Patuloy niyo pong pagpalain ang sambahayan na ito
at maging liwanag at maging daluyan ng pagpapala na nagmumula sa inyo. Ngayon din ang sambahayan ni Ate Lorna, ni Kuya Bobby sa kanilang araw-araw na paglabas, pagtatrabaho. Ingatan po sila sa araw-araw na pamumuhay. Ang sambahayan ni Ate Mitch, ngayon din ng kanyang mga anak, yung kanyang asawa sa malayo. Sambahayan din ni Nanay Nerissa at si Veronica at yung kapatid ni Veronica at ang kanilang buong pamilya, o dakilang Diyos, na maging halimbawa. Patuloy si Nanay Nerissa sa kanila kung paano maging isang tapat na katiwala, kung paano kilalanin ka bilang aming Diyos na nagmumula ang aming mga pagpapala, at maging halimbawa siya sa kanyang buong pamilya. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Vicky Jimenez, ano man ang kanyang kahilingan sa mga panahon na ito, patuloy niyo po siyang pagkalooban ng inyong mga blessings na nagmumula sa inyo, di lamang physical, di lamang pinansyal, gayon din ang kaunawaan na nagmumula dyan sa langit na bayan, at patuloy niyang makilala po kayo. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, ni Sister Sweetie kasama na Sister Hannah, ang sambahayan ni Ate Rebe kasama na ang buong San Leonardo Church. Ang gawain dito, malaking gawain dito na paparating, ay patuloy namin sinasama sa gawain sa panalangin. Ngayon din ang sambahayan ni Kuya Edgar, Ate Christy, at sambahayan ni Sister Aurea Melihor, Sister Maria Isabel Makasakit, ang sambahayan ni Sister Des Flores, ni Sister Dang de la Cruz, gayon din si Sister Elizabeth Erese kasama ng kanyang buong pamilya, at sambahayan ni Brother Esmen Suba, Sister Marites Curaming, Ate Sally Sanchez, si Ma'am Nora, si Brother Leonard, at si Brother Noel Cordoba, na patuloy na kanyang dinadalang pagsubok sa buhay ay malalampasan at maging pabor sa kanila ang kalalabasan nito ayon sa inyong kalooban, o dakilang Diyos. Ngayon din ang sambahayan nila Kuya Narsing, Kuya Monching, Kuya Melchor Canlas, kasama na rin ang sambahayan nila Sister Belinda Salvania. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng gawain sa Tabacaw, sa pangunan nila Sister Nympha Rivera, lalo na yung mag-asawa na sina Ray at Ruby sa kanilang Bible study. Ipaunawa niyo po sa kanila, dakilang Diyos, kung ano ang nilalaman ng Biblia, kung ano ang inyong tagubilin sa kanila, kung ano ang nais niyo para sa kanilang kaligtasan, at sa huli, tanggapin kayo bilang personal at tagapagligtas. Dalangin namin, o dakilang Diyos, ang iba pang mga kapatiran na narito ngayon na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. May mga kanya-kanya rin kaming mga kahilingan sa umaga na ito. Patuloy niyo po kaming pagpalain ng malusog na pangatawan sa maghapon na ito, malinaw na isipan, malayo sa anumang kapahamakan. Patawad po sa kami nasumpo ng kulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Ayan, ano po, salamat sa patuloy na pakikinig, salamat sa mga nag-share, salamat sa mga prayer warriors. Ang aking kondisyon ay hindi ganun kaganda, kaya sama nyo ako sa panalangin, ano. At maulan pa naman ngayong araw, ano po, at maraming gawain, at ako magpapatuloy yung gawain sa Peñaranda, at kasali ako doon, ano, naway maging okay ako para maging smooth ang lahat ng mga bagay-bagay, ano, simula bukas. So ayan mga kapatid, salamat sa mga nag-response, Ate Reby, Sister Maria Isabel, Ate Mitch, Sister Dang de la Cruz, at Sister Sweetie, Nanay Nerissa, Sister Elizabeth, salamat po sa inyong response. I appreciate your response po. Hanggang bukas pong ulit mga kapatid, ano, patuloy tayong magtalanginan, patuloy tayong makinig, patuloy tayong matuto. Dapat tayo natututo, ano po. Nawa ang lahat ng mga narito ngayon ay unti-unti nang naunawaan ang pagiging isang katapat na katiwala, at hindi ko man makita yung laman ng inyong puso, ang Panginoon na nakakakita ng ating puso, ano. Maging halimbawa tayo sa ating iglesia mga kapatid ng pagiging tapat na katiwala, dahil ito ay isang solusyon para makaiwas tayo sa mga tukso ni Satan, ano po, at sa huli makapasok doon sa kaharian ng langit na bayan. Salamat din po, Nanay Nerissa. God bless po sa ating lahat, mga kapatid.
voice of Jesus calling, my answer is, I will go. I see the need of people crying, my answer is, I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.